Magandang araw sa inyo mga sir. Meron na naman tayong project na natapos, Raider 150 Fi 2025 model mga sir. Ito yung last na nilabas na Raider Fi. Bale ito mga sir, pinalagyan sa atin ng MDL na 70 watts Zenlo mga sir, X1 GT. Tapos naka loud horn, naka dual horn, na kinonvert din natin to sa aftermarket switch na Honeywell version 2. Ito yung pagkakagawa natin mga sir. Parang stock settings pa lang. Parang wala pang ginalaw pero loaded na yan mga sir. Tapos dito ang nilagay natin na switch is Honeywell switch version 2 mga sir. Ang kagandaan pagka tayo naglalagay ng ganito, hindi natin pinuputol yung kanyang socket. So pagka gusto ni sir na palitan or ibalik, pagsawa na siya sa ganitong switch, maibabalik niya pa rin sa old stock. Dahil yung ginawa natin plug and play mga sir, plug and play na yung kanyang aftermarket switch. Bubunutin tapos ikakabit to, wala magiging problema. Tapos ito mga sir, ang nilagay natin Bosch horn. Ito yung pagkakagawa natin mga sir. Wala tayong makikita ng mga kalat-kalat na wire or mga balagbag na relay. Parang stock settings lang mga sir. Pati dito sa loob napakalinis. Dito naman, dito natin nilagay yung kanyang MDL balas. Tapos dito yung kanyang relay. Ang ginagamit natin na relay mga sir, Denso made in Japan. Napakatibay ng relay na to. Tapos dito, pagka tayo nagwa-wiring, bukod-bukod ang fuse ng mga loads. Ito yung fuse ng MDL. Ito namang isa ang fuse ng loud horn. Pagka ganito ang setup mga sir, safety yung bawat loads. Tapos para hindi nag-overload. Dito naman sa kanyang battery, syempre naka-terminal. Hindi lang natin basta-basta iniipit sa tornilyo. Meron siyang sariling terminal. Tapos dito mga sir, dalawa ang wire ng kanyang negative. Sa bawat loads may kanya-kanyang negative. Hindi tayo naglalagay sa body ground. Pwede naman sa body ground mga sir, pero mas maganda kung direct dito. Kasi pag sa body ground mga sir, tatakbo pa siya sa bakal ng chassis. Halimbawa, ang ginagawa ng iba, yung ground ng MDL dito nilalagay. Dito. Hindi ko advisable yun mga sir. Kasi itong ulo, gumagalaw to. So meron siyang bearing. Dadaan pa yung ground dun sa bearing nitong steering. So since gumagalaw to, maapektuhan yung kuryente. Kaya hindi ko ina-advise na sa bakal. Mas maganda kung magpagapang kayo ng negative papunta dito sa main source. Ganon din sa positive mga sir. Yun yung pinakamagandang wiring. Kasi hindi siya mabibitin sa kuryente. Ang negative dalawa, positive dalawa din. Dalawang fuse, so hindi mag-aagawan. Bale ito mga sir, bubuin ko muna yung kaha. Tapos testingin natin lahat ng mga functions na ginawa natin. Let's go. A few moments later. At yun, natapos na natin ikabit lahat ng mga kaha. Testingin na natin yung mga functions na nilagay natin. Ininstall natin siya ng Honeywell switch version 2, all-in-one function. Merong passing light, meron pa tayo ng headlight, high-low, merong hazard, may pa tayo ng park light, may busina. Ang ginawa natin dito mga sir, ito yung stock, ito yung loud. Testing. Bali, ito yung stock horn. Ito yung kanyang loud horn. Tapos may kasamang passing. Ito yung MDL, low, then high. Passing light. Sa passing light mga sir, sinabay din natin yung high no headlight. Ay kailangan umiilaw yung kailangan umaandar yung makina. So ayan mga sir, hindi natin napundi yung kanyang headlight. Kasi karaniwan sa iba pag nag-i-install ng mga aftermarket switch, nagkakamali ng convert, napupundi yung headlight. So ayan, passing, kasabay din yung high. Pansinin nyo yung kanyang MDL mga sir. Ayan, walang kakurap-kurap. Stable na malakas. Busina. Loud.
Sabay-sabay natin lahat buksan. Hazard, park light, passing. Yan, pansinin niyo yung ilaw mga sir. Walang kakurap-kurap. Stable na malakas. Yan. Kahit bumusina tayo, hindi nag-aagawan ng kuryente. Yan. Solid na solid mga sir. Sa mga gusto magpagawa mga sir, PM lang po kayo sa page. Salamat po sa panonood. God bless and ride safe always.